Welcome to another part of Malaysia, which is Kota Kinabalu, Sabah. Yes, this is Malaysia and wala dito ang Twin Tower. Pero, isa lang ang masisigurado ko sa inyo. This is worth to travel. So, ayan nga. Ang una nating pinuntahan sa day 1 natin ay ito ang tinatawag na Tanjung Aru Beach. Dahil nga, ito ay sikat sa mga foreigner dahil sa ganda ng sunset dito kapag palubog na yung araw. And syempre, higit sa lahat, napakaganda ng sand dito. Yung sand dito, parang siyang alikabok lang. Ganun. Sobrang pino at sobrang white. So, after nga ninyo ma-enjoy ang Tanjung Aru, ayan, sobrang daming tao. O, diba? Sobrang white yung sand niya, daming nanonood ng sunset. The best time talaga rito na pumunta is around 3 or 4 p.m. para hanap kayo ng pwesto nyo, makaupo pa kayo, and yan, na-enjoy nga ng anak ko yung aming pagpunta dito. Aside from nakagkaroon siya ng new friend, talaga namang na-enjoy niya rin yung dagat. Akala siguro niya maliligo kami, pero yan, ang nangyari nga ay tinawag na siya ng dagat. Hindi niya na napigilan. Sobrang linis ng tubig, sobrang linaw, parang alikabok lang yung tinatapakan niya. Kaya sobrang comfortable siya talagang laruin yung sand na yan. O, di ba nag-e-enjoy yung anak ko? So, ayan na nga. So, sobrang nag-enjoy ng anak ko. Nung araw na yan, naligo siya. Yun, o. Di ba? May mga nagpiprenup, may mga nagpo-photoshoot, at marami pang iba. That's, alam mo yun, ano na dito, kumbaga, normal na nagaganap dito sa Tanjung Aru Beach. And yes, after mo ma-enjoy yung Tanjung Aru Beach sunset, pwede ka naman pumunta sa night market, nakatabi lang din nito. Yan, may mga pickled fruits kang pagpipilian, may mga palamig sila. At syempre, marami pang ino-offer yung night market na ito, katulad ng mga kwek kung tawagin or kakanin. Ayan yung mga kakanin nila. Yan, saging yan na may cheese on top. And syempre, may mga rice meal in case na nagutom kayo sa activities na ginawa nyo sa Tanjung Aru. May mga pansit din. And syempre, may mais din. Yes, parang Pilipinas lang din sila dito. And yan, potato. Sobrang mura din ng mga pagkain dito para sa akin. Dahil sa budget mo na 100, parang yung 10 ringgit mo or kulang-kulang 10 ringgit mo ay marami na mabibili. And meron din silang live band dito. Yes, sobrang gagaling din ng mga banda nila dito. Na-enjoy talaga namin kahit hindi namin naiintindihan kung ano yung kanta. So, ayan. Pinatry ko syempre yung ABC or halo-halo yan dito. Pero ABC kung tawagin. Syempre, kung may idea ka sa halo-halo, it's just a mixed fruits or meron siyang ice, nilalagyan ng gatas. Yun, ganun lang din dito. Then, instead of pinipig, ang nilalagay nila dito is nuts. But, it depends din sa'yo kung ano yung gusto mong toppings. So, yan. Sikat na sikat tong ABC dito. You must try this one also kapag napunta kayo dito sa Sabah. And this is worth 6 ringgit if I'm not mistaken. So, nasa 60 plus lang siya. And sobrang masasolve ka na dito. Good for 3 person na ata itong sinerve na to. And ayan, syempre, hindi mawawala yung ihaw-ihaw sa night market. Yan, yung mga nakahang na yan is wings yan. Yan, mga iba't ibang fish cake, pet ng manok. Ayan, pet ng manok yan. Shrimp, fish, and everything nice. So, ayan, ito naman yung parang crepe nila dito. So, napakasarap nito. So, nuts flavor yung binili namin. And sobrang nagustuhan din siya ng anak ko. And yeah, this is also recommended kapag nag-visit kayo dito sa Tanjung Aru. Try this one also. Para lang siyang hot cake na manipis if hindi pa kayo nakakita niyan. Hot cake siya na manipis na may palaman sa gitna. So, ayan yung mga prices nila. And murang-mura lang din talaga. Yan yung finished product, of course. Sobrang sarap nito. Na-enjoy talaga ng anak ko to at namin mag-asawa. Try nyo din to, guys. Yan. Siyempre, day 2, bumiyahe na kami going to Kota Marudo.
And syempre ang dami naming pinuntahan. Yung mga next na pupuntahan namin is yung Desa Dairy Farm at yung Kata Kinabalu Park and yung itong hot spring. So dito sa hot spring talaga, hindi mo siya maiikot talaga ng buong araw kasi taas to ng bundok. I mean, pataas siya ng bundok. Tapos every level, may mga mapupuntahan ka. Like eto, dito yung hot spring. Pag umakyat ka pa, meron naman doon parang museum siya ng mga butterflies. Ayan o, diba? Sobrang ganda. Yan, may mga tent dyan. Or cottages na pwede kayong mag-rent if you want to stay overnight. Pero kami kasi hindi kami nag-stay overnight. So, yan. Ito yung sasabi kong butterfly farm. Ayan, pasok tayo sa butterfly farm. So, if mahilig ka talaga sa mga trip to nature experience, ma-refresh ka talaga dito. Like, sobrang ganda sa mata ng paligid. And malamig din dito. And syempre, yung curiosity mo, mafe-feed din dito. Like, kung gusto mo ng panibago knowledge about insects, butterflies, and kung gusto mo lang makita kung gaano kaganda yung mga butterflies collections dito. Sobrang ganda talaga nila. And ayan nga, papakita ko sa inyo yung ilan dito sa video nito. So, inikot talaga namin ng butterfly farm kasi nga, nag-expect kami talaga na makakita ng marami pong iba't ibang butterfly. Kaya kami nagkamali. So, ayan na nga, diba? Ang dami ang ganda nila. Siyempre, dun sa likod yan, pumunta din kami para ma-enjoy nila. Saka dito, ang dami ko nakita mga insect na dito. Sabi, hindi ko nakikita sa Pilipinas. Akala ko lang na-insect na nakita ko dito. Ito parang sa nabubaw ngayon. Kasi natalian namin sinulit, diba? Tapos pinapalipad-lipad. Tapos yung mga pakinig mo, ganun lang. Pero iba, hindi ko na alam. Sa kalsada, yung mga squirrel, nagtatanong-tanong dun sa may mga sanga ng puno. Sa swerte ko makikita na talaga sila as in, ang nakakatawa dun sa sala is nag-reserve talaga na yung forest nila. And dati mga animals nakatira sa forest siya. So, akala namin yung aming butterfly farm, parang mag-ama ko.
syempre maya-maya lang papakainin natin yan. Syempre para ma-experience na yung Chico. I don't know kung matatakot siya or hindi. Pero, yan, tatry natin yung dito. Ayan. O, diba? Gusto hawakan naman ng anak ko. It's just that, yan, tingnan mo, sinisilip niya pa talaga. Ayan, nagpapakain kami yan. Baka, sinabay ko si Chico din sa isang bala para naman hindi siya matakot. Ayan, pero mukhang ayaw ni Gio. Ayan ang anak ko, kaya yan. Kaya ang nakakatuwa dito kasi maraming na activities na magagawa actually dito sa Sabah. And yun, pumunta rin kayo sa Kota Kinabalu Park, which is from here, pwede kang makita ang Kota Kinabalu Mountain na sikat na sikat yan. Pero syempre with guidance din syempre, and yung mga fees pa yun sinusunod. Pwede kayo mag-inquire kung gusto niyo talagang akyatin yung Mount Kinabalu, pero kami wala kaming kagusto-gusto akyatin yung Mount Kinabalu. So, ayun lang. Thanks for watching!